Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagliyab ang isang kotse sa bahagi ng EDSA Ortigas Flyover kagabi. Nakitang umaandar pa habang nasusunog. Nakababa ang driver matapos abisuhan ng mga kapwa motorista kaugnay ng tumatagas umanong gasolina. Walang nadamay sa insidente bagamat nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko. Nakatutok si Mariz Umali. Kuha sa CCTV ang pagbaba ng driver ng kotseng ito sa EDSA Ortigas Flyover northbound matapos palang senyasan ng ilang motorista. Sinilip niya ang likod ng kotse na biglang nagliyab ang ilalim. Saglit niyang nilapitan ang unahan ng kotse pero hindi na sumakay at dali-daling naglakad palayo. Habang ang kotse, kita sa CCTV na umaandar habang nagliliyab. Bakas pa sa kalsada ang dinaanan nito. Dahil sa nagliyab na kotse, napahinto na ang mga motorista sa lane. Ilang saglit lang dumating ang ilang bombero para apulahin ang apoy. Habang umalalay ang mga pulis sa mga motorista, lalo't nabalot ng usok ang paligid. Naapula kalaunan ng sunog na tuluyang tumupok sa kotse. Kwento ng driver nito, pauwi siya galing Pasay ng senyasan ng kapwa motorista at sinabihang tumatagas ang gasolina ng sasakyan. Wala na siyang nagawa kundi pagmasdan ang natutupok na sasakyan. Wala naman daw nadamay sa insidente, bagamat nagdulot ito ng pagbibigat ng daloy ng trapiko hanggang EDSA Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ayon sa Quezon City Police District Station 12 na may sakop sa insidente, nagtamo ng paso sa kaliwa at kanang paa ang driver ng sasakyan. Nakaagad naman daw nilapatan ng first aid ng medical team ng MMDA. Kasalukuyan pa nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at Bureau of Fire Protection sa sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Ayon naman sa Automobile Association of the Philippines, tatlong pwedeng sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Una, pagliyab ng tumagas na gas. Pangalawa, ang electrical fire o pagliyab ng mga dekuryente sa loob. Yung pangatlo dyan is possibly yung catalytic converter na nag-overheat or engine na nag-overheat. Kadalasan, ang vehicle fire is caused by a modification that is not proper. Parang gasoline fire ito dahil may gasoline trail siya habang gumugulong siya sa flyover at may gas fire talaga sa lupa, sa ground. Means to say a fuel line has leaked or even by mere gravity that the tank was emptying onto the road. And lumiyab na siya. Paalala nila, pag pumapalya o nangangamoy na ang sasakyan, huwag nang ituloy ang pagmamaneho. Dapat may presence of mind. Itabi at itigil ng sasakyan. Dapat i-handbrake dahil delikado na may maaksidente pang iba. Get out of the car. Don't wait. Get everybody out of the car. Mamaya na yung cellphone mo, mamaya na yung mga belongings mo. I think the driver did a very nice job of exiting his vehicle on time. So much panic and so much to attend to in that emergency. You cannot blame this guy. Kung marunong, apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Kung hindi, tumawag sa MMDA o Bureau of Fire Protection. But if you don't know how to do it, I will tell you, don't try. Because ang kadalasan ang mali, pag nakitang may sunog sa ilalim ng hood, bubuksan yung hood. Pagbukas ng hood ng ganun, that just feeds more oxygen into the fire. That fire will just grow bigger and bigger. Para di na umabot sa sunog, Regular preventive maintenance. And only get accessories and modifications that are from a trained professional. delikado mag-do-it-yourself sa electrical at fuel line. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali naktutok, 24 Oras. Pagkatapos sa Zambales ay sa Occidental Mindoro naman namataan ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Patuloy naman itong binubuntutan ng isang barko ng Philippine Coast Guard. At nakatutok si Chino Gaston. 2 araw matapos mamataan sa Panatag Shoal na 54 nautical miles mula Capones Island sa Zambales, nasa bandang Mindoro na ang Coast Guard Vessel 5901, ang tinaguriang monster ship ng China at pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo. Kaninang umaga ay nasa 80 nautical miles ito mula Lubang, Occidental Mindoro. Matapos ang 2 araw na pagbuntot ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Sa kabila ng paglalayag ng monster ship sa EEZ, hindi raw dapat matakot ang mga Pilipinong mangingisda ayon sa National Security Council. Mukhang parte ito ng
intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa West Philippine Sea. Sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, makikita na bukod sa pagbuntot, iniikutan din ng BRB Cabra ang monster ship habang binabantayan ito. You are directed to depart immediately. Patuloy din ang pag-radio challenge sa monster ship at pagtiyak na wala itong ibang ginagawang iligal. Kaugnay naman ng natagpuang underwater drone sa San Pascual, Masbate, isang resolusyon ang inihain sa Senado para imbestigahan ang insidente. Hindi patiyak sa ngayon kung anong bansa ang may-ari nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa mga nagkakapunan, huli sa Nueva Ecija ang dalawang nagbebenta umano ng mga aso na ginagawang pang-ulam o pulutan. Ang pag-order via text message lang umano. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Baba mo siya. Oh, hindi po talaga ako nagbebenta ng aso. Mapo ka lang, mapo. Baba mo siya. Asan yung pera? Yung pera, lumos yung pera. Kilalang dealer daw ng mga aso sa area ng General Tino sa Nueva Ecija si alias Rico. Siya Pepio. Kasama namin ang Animal Kingdom Foundation. Pero hindi pang-alaga ang mga ibinebenta, kundi ginagawang ulam o pulutan. Bawal yan ayon sa batas, kaya umaksyon na ang mga otoridad. Ang sinasabi po nung iba, part na ng kultura nila to or part ito ng kanilang tradisyon. Para sa amin po kasi, this is animal cruelty. Ano po? Ang aso ay hindi food animal. Bagkus ito po ay isang companion animal or isang pet. Sa sumbong na natanggap ng mga otoridad, tinetext lang ang suspect ng mga parokyanong o-order. November pa lang, may nagre-report na sa amin. Nagbabahay-bahay siya. Ang aming pong tao ay nagpanggap na mag-o-order. Sinamahan pa nga po kami doon sa pagkukunan niya. Ang offer po is depende kasi sa bigat niya, between 750 to mga 1,200 peso. Hindi bababa sa 3 buhay na aso ang nailigtas ng mga otoridad mula sa suspect na tumangging magsalita. Hawak din ng mga pulis ang babaeng itinuro ng suspect na nagbenta raw sa kanya ng aso. Sabi ng babae, walang-walaan niya siya, kaya niya ito nagawa. Nag-aaral po yung anak ko. Pang-ulam. Opo, tsaka po pambaon ng estudyante kong college. Inaksyonan din ng Animal Kingdom Foundation ang kumalat na video ng pagpatay ng mga aso sa isang bahagi ng Benguet bago magpasko. Sa report na natanggap ng AKF at sa video na ipinarating sa kanila, kinatay at niluto ang mga aso sa gitna ng isang pagdiriwang. Nagsagawa ng public forum ang Animal Kingdom Foundation at ang Veterinary Office ng LGU para ipaalam sa publiko na bawal ito, sabi ng AKF. Humingi na ng dispensa ang mga nasa video. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Posibleng mapaaga ang pahalik ngayong nasa Quirino Grandstand na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Bagamat nakikiusap ang simbahan na sana iwasan daw yung literal na paghalik. Binago rin ang anda sa maghahatid dito, pabalik ng Quiapo. Mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, may pagbabago nga sa disenyo ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Ito'y parang nga hindi na mahikayat yung mga deboto na pumanik sa andas. Abalang-abala ang Hijos del Nazareno Central sa pag-aayos ng andas ng Poong Jesus Nazareno, lalo 3 araw na lang ang inaabangang traslasyon mula Quirino Grandstand tungo sa Quiapo Church. Ito pa rin daw ang andas na ginamit noong 1 taon pero may binago. Ito yung andas ng Poong Jesus Nazareno at kumpara nung last year, makikita po natin na nakaslide na yung kanyang disenyo. Dati parang pa-square itong disenyo na ito, pero ang sinasabi ng mga ihos na nakakausap natin, sinasampahan ito ng mga deboto. So yung intention nitong paslant na disenyo para hindi nga siya masampahan. At doon naman sa loob nito, mapapansin natin may mga blower sila na ikinabit kasi nung nakaraang taon ay nagka-moist itong salamin. So dahil sa mga blower na yan, sana daw ay hindi na magkaroon muli ng mga moist. Tinanggal na ho namin yung lugar na yun. We believe hindi na ho sila makakasampa sa harapan. Maging yung sa likuran ho, yung natatapakang kapiraso na 2 inches, natanggal na ho yun. Yung wag mag-moist sa loob.
Dahil meron kami mga blower na may kinabit din sila. Naglagay kami ng parang exhaust doon sa itaas. Bali, 4. Pero tiyak na didiskarte pa rin ang mga deboto papanik ng andas. Ang mahalaga raw, maaasahan ng tibay nito. Ang matibay at maaasahang andas kasi ang isa sa susi para sa mas mabilis na traslasyon. Yung gulong, hindi yan mag-stack up. Hindi naman. Dahil po Unang-una sa parang caster wheel ang ginamit namin dyan, malaki. Kanina, pinangunahan ni PNP Chief General Romel Marbil ang send-off sa mga pulis na magbabantay sa seguridad ng Nazareno 2025. Nasa send-off din ang force multipliers gaya ng sundalo, Coast Guard, bumbero, local units ng Maynila, MMDA at Metro Aid. Inaasahang kabuuang 14,500 ang puwersa ng security force para tiyakin ang seguridad sa pista. Wala kami nakikitang threat. Ang pinag-uusapan lang namin yung maraming tao, mas maraming taong dadagsa ngayon kasi mas open. So yun ang namin, then yung traffic. Same time, we don't see any threat but yung mga masasaktan. Mag-aalas 3 kaninang hapon, inilagay na rin sa entablado sa Quirino Grandstand ang imahe ng Poong Nazareno para sa pahalik. Nakalabas ang krus at paa ng imahe, pero may pakiusap ang mga otoridad. Pwede nilang pahiran ng kanilang panyo o tuwalya. Pakiusap lang ho namin, wag na humalik, no? Yun na lamang ipinahid nilang panyo o tuwalya ang kanilang halikan para ho makaiwas tayo makakontaminate kung tayo ho ay may dinadalang karamdaman. Kahit naman hindi pandemic, mas hygienic na at mas ligtas ang ipunas natin at mag-sanitize tayo on and before ng pagpugay natin. Kaya mas ini-encourage natin yung pagpunas, no, at paghaplos at pag-sanitize bilang bahagi ng pagpupugay sa Poong Nazareno. Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy nga itong nagaganap na misa dito sa Quirino Grandstand para yan sa mga volunteers ng Nazareno 2025. Doon naman nga sa mga naghihintay ng balita ukol sa pahalik na nakaschedule ng January 7 to 8, ang sinabi ni Father Sescon, maaring magsimula yung pahalik ng mas maaga, pwedeng mamayang gabi o mamayang madaling araw, depende raw kung daragsa yung mga deboto ay papayagan na nilang magsimula itong pahalik. So yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Bawas ka ba naman sa mga nakatakdang madagdagan ang bayad sa upa sa kanilang mga tahanan? Kung dati hanggang 4% lang ang pwedeng dagdag singil, ngayon ibinaba pa yan. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Dano Tingkungko. 1993 pa nangungupahan si Lea sa kwartong ito sa Quezon City. Ang buwan ng upa niyang nagsimula sa 1,500 pesos, ngayon nasa 2,500 pesos na. Pero yung 2,500 na yan, 3 taon na rin ang tagal. Hindi naman daw basta-basta nagtataas ng upa ang kanyang landlord. Kung i-renovate siguro na pagandahin, okay lang naman siguro na taasan. Pero kung walang may nagbago, pag-usapan siguro. Pero kung sakali mang magtaas ng upa ang kanyang landlord, merong bagong alituntunin dyan ang National Human Settlements Board o NHSB. Inaprubahan na kasi ang resolusyon para sa mas mababang rental cap o hangganan ng pwedeng itaas ng upa para sa mga mas mababa sa 10,000 piso ang buwan ng renta. Mula sa dating 4% simula ngayong Enero at sa buong 2025, magiging 2.3% na lang ito. Ibig sabihin, sa halimbawang 10,000 pesos na buwan ng upa, hanggang 230 pesos lang ang pwedeng itaas ng landlord at hanggang 1 beses lang sa isang buong taon. It only applies to an existing renter who will extend or renew his rent in 2025. So kung ang renta mo, for example, nag-end ng January 31, tapos gusto mo pang mag-continue nung iyong pag-upa doon, ang pwede lang itaas doon sa renta mo, maximum 2.3%. Pero pagdating ng January 31, umalis ka na doon sa unit na yon, pwede nang paupahan yung unit na yon ng more than 2.3% higher than the previous rate. Paano kung para mapataas ang aumento sa upa, palayasin na lang ng landlord ang tenant niya at kumuha ng bago? Bawal yan, sabi ng NHSB. Hindi ka pwede magpalayas lang ng tao dahil hindi kayo nag-agree doon sa renta.
Kasi pwede sabihin ng landlord, okay, tataasan ko to, ayaw mo, papalisin kita. Kung hindi magkaintindihan ang mga partido sa barangay, they can actually file a court case. And if found guilty, ang batas is very clear. Between 25 to 50,000 ang penalty or imprisonment of 6 months plus 1 day to maximum 1 year or both. Okay lang siguro, basta wag lang yung hundreds, ay 1,000 na yung tataas. Para naman sa nagpapaupa ng bahay na si Janet, wala naman daw problema kung mas mababa ang kailangang aumento. Kumbaga pinagdaanan ko na yun na naging renter ako Mahirap. Kung maganda naman yung ng renter mo, bakit mo pa kaysa naman layasan ka, di ba? Na wala talagang binayad. Mas maganda yung ganun. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Big time na taas presyo sa ilang produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa unang Martes ng 2025. Piso at 40 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Piso kada litro naman ang itataas ng gasolina, pati po sa presyo kada litro ng kerosene. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Dagdag bawas naman sa electric bill. Tatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan. Pero kasabay niyan, sisingilin naman tayo ng pinambili ng reserbang kuryente noong nakaraang taon. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa mga parating na refund, posible kayang may mga buwan ngayong taon na makaluwag kahit konti sa bill ng kuryente. Sa Pebrero, i-refund na ang halos 1 bilyong pisong hindi nagamit pero nasingil ng mga private distributors na pambayad sana sa mga experts ng Energy Regulatory Commission. Nasa 23 centavos per kilowatt hour yan para sa mga customer ng Meralco. We don't need those funds, so those funds need to be returned. Bandang Abril naman, maaaring maramdaman na ang nasa 16 billion peso refund ng Meralco. Pwede pang tumaas ang refund dahil rerepasuhin pa ng Energy Regulatory Commission ang sobrang singil ng Meralco mula 2022 hanggang 2024. Pero kung may refund, meron ding increase. Sisingilin na rin simula sa Pebrero ang pinambili ng National Grid Corporation of the Philippines ng reserbang kuryente noong nakaraang taon, nakatumbas ng 12 centavos per kilowatt hour sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Nagkaroon ng mga sobrang singil dahil sa ilang taong pagkaantala ng regulatory reset ng ERC o ang kwentahan kung magkano ba ang isisingil sa mga customer. Kung maplansya na ang regulatory reset ng NGCP halimbawa, magkakaalaman kung magre-refund ba ito o magdaragdag ng singil. Kung magdesisyon ng ERC na payagan ng NGCP na maningil para sa mga proyektong hindi pa naman natatapos, katumbas ito ng 12 centavos per kilowatt hour increase. Pero aabot sa 1 peso per kilowatt hour refund sa loob ng 1 taon kung magdesisyon ng ERC na ang pwede lang singilin ay para sa mga nakumpletong proyekto. The resets will really need to be completed. So Meralco and NGCP. Para sa working student na si Rebecca, malaking bagay kahit ilang sentimong refund, lalo kung mauuwi ito sa bawas singil. Habang nag-aaral, nangungupahan si Rebecca dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Sana magka-refund kasi malaking tulong na rin yun, pangkain ko na rin yun, or pang tricycle papuntang school, pang sakay ng jeep. Ayun, parang siguro kahit barya-barya lang or konting rollback. Pero may isa pa siyang problemahin. Isa kasi ang tinitirhan ni Rebecca sa mga mawawala ng kuryente nitong linggo dahil sa maintenance ng Meralco. Nasa website at Facebook page ng Meralco ang schedule ng maintenance ng Meralco. Mahalaga kasi dito na masiguro natin na yung facilities natin are in tip-top condition para maharap natin yung hamon ng panahon. No? Ito, papasok ang summer months. Tapos nun, yung mga tag-ulan. Hassle pero titiisin na lang daw ito ni Rebecca na sumasideline bilang isang virtual assistant. Siguro kailangan ko na lang lumabas para maghanap ng establishment na nag-provide ng outlet. Pero napaka-inconvenient niya talaga sa akin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Magandang buwan naman para kay Asia's Limitless star Julian San Jose ang mga natanggap niyang parangal mula sa Aliw Awards. At motivation niya raw ito lalo't bukod sa mga concert ay magbabalik serye rin siya this year. Makichika kay Nelson Canlas.
Grateful si Asia's Limitless star Julian San Jose sa mga parangal na natanggap niya sa nagdaang Aliw Awards. Hinirang si Julian bilang Entertainer of the Year. At natanggap niya rin ang Best Collaboration in a Concert Award para sa concert niyang Julie X Stel, kung saan kasama niya si Stel ng SB19. Produced ang 2-night concert ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng mga biyayang natanggap ko for 2024. And syempre nagpapasalamat po ako sa Aliw Awards. Nako, napakalaking karangalan po nito para po sa akin. Una nang binanggit ni Julian na nakaplano na ang ilang concerts here and abroad ngayong 2025. Magbabalik na rin siya sa isang serye matapos ang Maria Clara at Ibarra. Magandang buena mano raw ang mga pagkilala na tulad nito sa bungad ng 2025. Ito po ay nagsisilbing inspirasyon at motivation po para po sa akin, para po mas pagbutihin pa ang aking trabaho at ang aking larangan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.